Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about naman ito sa WPS na ating mahal, ano? So, ang video ito ay mula kay Malbs Castle. So, meron itong pamagat na China Navy Warship tumakbo. Lalayas ka o bubombahin namin missile spike. Atras China. Naduwag eh. So, naduwag daw, men. So, yan yung alamin natin. So, bago natin simulan, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang babagat ng video ito, China Navy Warship tumakbo. Lalayas ka o pompahin ka namin. Missile spike atras China naduwag eh. Atras talaga yan, syempre. Melbs Castle, Philippine Noisy, like, comment, share, subscribe. Start. Umatras matapos warningan ng Philippine Navy. Ulit. Simula sa zero. Start zero. Chinese Navy warship umatras matapos warningan ng Philippine Navy. Akala ng AFP magmamatigas pa tong China eh. Duwag din pala. Isang radio challenge lang ang katapat lumayas agad. Hindi na nga nag-radio challenge pa ang Chinese warship pabalik. At nagkusa na itong lumayas, tumakbo palayo. Nako, kinabahan din pala yung mga loki-loki, men. Kasi pag napikon ang Philippine Navy dyan, pasabugan niya ng missile. Hala. Tatlong fast attack warship kasi ng Philippine Navy na nagmula sa Israel ang nakapwesto na. Maliliit lang ang mga warship na to, pero armado yan ng mga missile. Nako, alam naman natin na kapag mula Israel, men, ay sobrang solido talaga ng mga kagamitang yan, ano? Nahihirapan nga ngayon yung mga kalaban ng Israel. Eh. So, solid talaga. Dapat doon talaga tayo sa mga partner natin na bansa kumuha ng mga pandigmano. Chinese warship 629, Chinese warship 629. This is Philippine Navy warships 16. You are entering in our exercise area. Leave the vicinity immediately. Over. Hindi nagustuhan ng China ang ginawang pag-radio challenge at pagpapalayas ng Chinese warship. Wala raw kalabatan ang Philippine Navy dahil may soberanya ang China sa South China Sea. Kayo lang ba yung may soberanya dyan? Anak ng tokwa naman, oh. Itigil raw ng AFP ang tila paghahamon ng gulo, tapos pag lumala ang tensyon, magtatawag daw tayo ng external forces. Pero yung dalawang aircraft carrier nyo nakamuntikan pumasok sa aming EEZ, okay lang. Pero ano naman pakinyo kung tumawag kami ng external forces? Gusto din naman nila yan. Mga kasunduan din naman yan. Inggit lang kayo kasi hindi kayo basta-basta nakakakuha ng tulong. Tapos yung pagtulong naman ng Amerika sa amin, wala na kayong magagawa dyan. Diba? Meron na nga yung Mutual Defense Treaty. May mga kasunduan eh. Diba? Kayo nga, China. Tumulong nga kayo sa Russia, diba? May ba kami doon? May say ba kami doon? Wala naman, di ba? Kung ano yung gustong gawin nyo sa buhay nyo, kayo mag-decide niyan. Pero wag nyo pipigilan yung ibang bansa kung ano yung gusto nilang gawin. Nak ng teteng. Pag kami nagsasagawa ng military war games, bawal. Ang lala ng utak nitong si Mao. Ang lala talaga. 应当有利于地区的和平稳定，不应当针对第三方，更不应该损害第三方的利益。在南海炫耀武力、挑动对抗，只会加剧局势紧张，破坏地区稳定。 Hindi naman nababahal. Paulit-ulit na lang talaga yung mga pinagsasabi ni Mauning. Kapag magigipit talaga sila, men. Yun yung parati nilang mga sinasabi, escalate, kayo, we condemn yung Philippines. Parang ganun na lang parati. Kasi AFP Chief Romeo Bronner kung may Chinese warship. May kakayahan daw ang Philippine Navy na labanan yan dahil missile warship naman ang gamit nila. Ang war games na to ay magsisilbing babala sa China na kung sino man at iba pang magtatangka, may kalalagyan talaga kayo sa AFP. Kaya't makikita natin na habang ginagawa natin itong exercise natin, yung ating mga kapitbahay ay nagpadala ng mga barko. We are expecting it already. Dahil nga pinapanood nila kung ano yung mga ginagawa natin, mukhang curious sila kung ano yung mga ginagawa natin. But we welcome Parati naman silang curious eh. that. It adds realism to the exercise. Walang kalahot na warship mula sa US o sa Japan. For Philippine Navy warship nga ang nagsasagawa ng military exercises.
In case raw na magkagyera talaga, tayo ang unang dedepensa sa sarili nating bayan. Pero Tama sa naman, tayo din naman talaga. Yung tulong ng US men is nandyan lang naman yan. Whenever, halimbawa ganyan, di na talaga natin kaya, di ba? Or pabagsak na tayo. Diyan lang yung US. Siyempre, tayo mismo yung haharap sa ngayon kasi bansa tayo eh. Di ba? Ang akala kasi ng mga ng mga Filipino pro-China, puro lang tayo pabak sa Amerika na kesyo ganyan. Yung iba patapang-tapangan pa na kesyo, wala naman pala eh, nagpapatulong naman pala eh. Hindi naman ganyan eh. Ang ginagawa ng gobyerno natin, gagawin muna natin ang lahat. Pero kapag hindi na talaga natin kaya, for example, anuhin na tayo ng China tapos mga nasa 30% na lang tayo, di ba? Yung damage natin umabot na ng 50 or 70. Of course, tatanggihan pa ba natin yung tulong? Yan yung nangyari dati, di ba? Sa mga digmaan natin dito. Alam nga namang, tinulungan na nga tayo ng Amerika, tatanggihan pa natin. Para tayong sira niyan. Di ba? Kung ano kayo na hindi tayo tatanggap, bakit hindi ka ba nagpapasalamat doon sa nangyari nung pagbalik ni General MacArthur dito? Di ba? Tayong lahat naman yung nakinabang. Parang ganun lang ba? Na kapag kailangan or kapag tutulong na talaga sila sa atin, na yun nga, sobrang wala na tayong hope or sobrang nadadaig na tayo, why not grab it, di ba? Salamat na lang syempre kung may dadating na resback mula sa kalyado nating mga bansa. We are warning our neighbors or kahit na sino mang mga external forces dyan that we are capable of defending our islands. No? Kung sakaling merong mangyari, merong pumasok na external forces dito sa ating territory or yung ating sovereign areas, ay kailangan tayo muna yung dumepensa ng ating bansa. No? Tama, yun naman talaga yung plano, di ba? Before we ask help from other countries like our ally. Habang maaga pa magsanay na agad sa digmaan, hindi yung kailan nandyan na ang gyera tsaka lang tayo maghahanda. Sa gitna to, lumala ng agresibong aksyon ng China hindi lang sa West Philippine Sea, kundi pati sa Taiwan. Pag nagkagulo sa Taiwan, asahang magkakagyera rin sa may Batanes. This is a test of our interoperability. Yan lang. Totoo naman yun. Totoo naman talaga yun na if ever magkaroon ng war dyan sa Taiwan, may possibility na Pilipinas madadamay or yun nga yung sa Batanes kasi syempre yung China dyan is magiging din sila eh. Parang, uy my goodness, yung Pilipinas bantayan nyo. Parang ganun ba? Dito sa Armed Forces of the Philippines and the integration of all the capabilities of the Army, the Air Force, and the Navy. And it is very crucial for us to enhance, of course, our capability right here in the West Philippine Sea. That is for us to show our firm resolve of defending our sovereignty and sovereignty. Napalayas nga ng Philippine Navy ang China, pero bugbog naman ang Philippine Coast Guard sa China. Dapat Yun talaga lang. warship na ang gamitin sa mga resupply mission eh. Tingin nyo, mangyayari kaya yon? Ikomento sa baba sa lobby. So, yun lang naman. So, again, ang video ito ay mula kay Melvs Castle. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, kung gusto nyo, tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, and mag-subscribe sa YouTube channel natin. So, kita nyo naman yun, di ba? Ano na talaga? Ito na naman si Maring Mauning. Diba? Na yung non-stop niya na pang-uulol ba? Or something like that sa Pilipinas na parang binabaliktad nila eh. Parang nire-reverse psychology nila na, yo Pilipinas, huwag kayong dapat ganyan, mga third parties. Nakakatawa lang isipin talaga. Na ayaw nilang may makialam na third parties pero sila mismo nakikialam sila sa gulo ng Russia at ng Ukraine. So, considered third parties din sila. Nagpadala sila ng mga sundalo eh. Yung sa nakaraan nating video. So, ano yun, China? Bakit sa inyo lang nag-a-apply yung ganun? Diba? Bakit? Dahil ba hindi nyo kaya yung Amerika? Kaya ginagawa nyo na lang excuse na, ay, USA, huwag kayo makialam dito. Away to naming Pilipinas. Away to ng dalawang bansa, China, Pilipinas.
nakikialam sila sa Russia at saka sa Ukraine eh. Tapos yung pinapadala nilang mga sundalo dun sa Russia, mga ampaw. Mas worse yun. Or siguro, ang gusto ng China, okay lang magpadala yung US na tutulong sa Pilipinas kontra sa China. Pero dapat ang ipadala ng US, mga ampaw. Kasi yun yung ginagawa nila sa Russia eh. Mga ampaw yung pinadala nila eh. Di ba? Pero naglakad lang ng 8 kilometro, nagreklamo na eh. Di ba? So, which is malabo din naman mangyari yun, men, na magpadala yung Amerika ng ampaw dito. Kasi yung Amerika nga, well-trained nga yung mga sundalo nila. Mga elite pa nga, di ba? Sila pa nga yung nagsasanay sa iba nating mga kasundaluhan dito. Kaya nga nagkakaroon tayo ng military exercise para maging advanced din yung kaalaman ng Pilipinas. Tapos ano itong gusto ng China na parang, Pilipinas, bawal third party. Eh, yung mga military exercise nga natin, pinapakialaman nga nila eh. Which is sobrang off na nun. Kasi, anong pakialam mo kung mag-military exercise kami? Nagmi-military exercise kami, nagmi-military exercise din naman kayo. 'Di ba? May mga kakamping kaming bansa, may mga kakamping bansa din naman kayo. Nakikipag-ugnayan kami sa ibang bansa, nakikipag-ugnayan din naman kayo. Tinutulungan kami ng US, tinutulungan din niyo din naman yung Russia. 'Di ba? So bakit ganun? 'Di ba? Wala lang. Hindi lang siguro nila admit or matanggap na wala talaga silang kalaban-laban sa Amerika. So, yun lang naman. Again, kayo masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Melbs Castle. Philippine Noisy, like, comment, share, subscribe. Philippine Noisy is